Lahat ng viewers ng Rochelle Antig vlog, please do subscribe and thank you for all your support. Toits, no? Ingat. Susunod naman po natin tagapagsalita ay 14 na taon nang naglilingkod bilang punong barangay ng Barangay 128. Tatlong beses na naging grand night ng samahan ng Night of Columbus. 2 beses na naihalan bilang pangulo ng samahan ng mga punong barangay sa Balut at naihalal din bilang isa sa direktor ng Liga ng mga Barangay sa buong lungsod ng Maynila. At ngayon ay may bagong hamon at handa ng paglikuran ang District 1. Palakpakan po natin ang ating magiging konsehal, Director Bobby Hernandez! Magandang hapon po sa inyo mga kaagapay. Bago lang po sa inyong paningin, pero matagal na po nagsiservisyo bilang isang punong barangay. Sinabi nga kanina ng tagapagkilala, 14 years na po akong barangay chairman sa barangay 128. Sino po nakakaalam sa barangay ko? Marami mga taga-balot yata ito eh. Taga-balot ba? Batang balot po ako. Kagaya ni Siana ng Dora Elman Ponso. Mga kaagapay, kayo yung talagang parang mga kumbaga sa larong chess, mga pong, no? Kayo yung mga taga-sugod, taga-pag-gabay sa aming mga nagayang ating gusto lang bumalik at talaga namang hindi na mapipigilan ang ating Mayor Misco Moreno at kasama si Vice Mayor G. Atienza, Pang Ernix at 10 ng aking mga kasama dito sa likod. Ako nga pala ay maraming na rin nagawa sa aking barangay. Marahil, kaya ako napabilang dito sa Youth Miss Choice dahil sa pagtitiwala ng ating Mayor Misco Moreno. Marami na po akong nagawa sa aking barangay. Ang residente ko ay almost 32,000. Ang aking head of the families ay 6,974. Ang aming senior ay umaabot na rin po ng 1,280. Then, ang aking sweeper sa barangay, 21 po yun. Ang aking barangay tanod, 60 po. Kaya napakalaki, pangalawa sa pinakamalaking barangay sa distrito ko. Nakapagpatayo na rin ako ng 3 covered court sa aking barangay at isang elementary school sa loob din mismo na aking barangay na itinayo din namin last 2016. Barangay fund po yan. Rin po ang nag-ayos. So, siguro, doon sa aking nagawa sa aking barangay, sapat na para ako ay sinasabi nga na pass your paper, sabi nga ni Yorme, finish or not finish, pass your paper, dapat na siguro i-upgrade na. No? Yung aking nagawa sa loob mismo ng aking komunidad, pwede na siguro ilagay na o sa distrito na, distrito 1 ng ating lungsod. Kaya marahil, kayo mga kaagapay na nandito ay magiging natuwa para po mapipilis ang pagsiservisyo ng ating Yorme sa kanyang mga nasa upan sa buong Maynila. Kaya sana po, sa tulong po ninyo mga kaagapay, kaya po ba? Muli po, maraming salamat at mabuhay po kayo. Manila! Maraming salamat po ang ating magiging konsehal, Councilor Bobby Hernandez. At ang susunod naman po nating tagapagsalita ay galing sa hanay ng kapulisan. Dahil sa kaniyang galing at husay sa paglilingkod, maraming paraman at pagkilala ang natatanggap tulad ng Presidente
awarded policeman. Naging police station commander ng Police Station 1 at Police Station 2 at naging director ng Special Mayor's Reaction Team na itinayo ni Yorme. Ang konsehal na tagapagtanggol ng bayan at ang tinaguriang action man ng mundo ang ating Yorme's Choice Councilor Colonel June Iba. Hello po mga kagapay! Isang nga dyan! Isa ba ulit? Isa na eh! Kaya kanina, hihikaw na eh. So, ako po si Colonel Jun Ibay, lihitimong tiga-Tondo, pinanganak sa 347 Cristobal Street, Tondo, Manila. Ibig sabihin, sa loob ng bahay. Gawa ko sa hilong. At ako ay nagtapos sa Law School of MLQE. Alam mo yun, Ton? MLQE? Law School. Mababang paaralan ng Manuel Quezon Elementary School. At kami po ay naging mag-classmate ni Yormis Moreno sa Tondo High School. Kung saan ako po ay naging alumni officer. Sino mga tiga-Tondo ay dito? Taas ang kamay. Teacher ka namin, Ton? Isa natin din. Salud. Nung ako po ay naging alumni officer doon, at ako po ay naging presidente, isa sa naging project ko doon, nagkaroon ng elevator at Tondo High School, high-end elevator. Kung saan first history ng public school sa City of Manila na may public elevator. Kaya po sumunod naman yung Almario na pinagawa na ni Yormes Moreno. No? At ako po ay 28 years in service. Minsan yun ang nakasama bilang station commander ng Station 1 at Station 2. Kung saan ako station commander ng Station 1, sa 7 buwan, mostly 7 months, 6 months, number 1 ang Station 1 sa pinakamagaling na istasyon ng time na ako nakaupo. Naging number 1 din kami year, awarded station of the year, best station of the year. Noong time na ako station commander ng Station 1. Nalipat naman ako ng Station 2, ganun din, out of 4 months na inawakan ko yung Station 2. 3 beses na naging best station of the month ang Station 2. At tumupo bilang alkalde si Yormes Moreno ng Luzon ng Maynila. Una niyang tinatag yung SMART. Alam niyo yung SMART? Special Mayor's Reaction Team. Kung saan pinakikita doon yung mga tulongges, yung mga kriminal. Diba? Nakita niyo? Lahat ng huli, ako po yung inuutusan ni Yormes Moreno doon. Naniniwala ba kayo ng panahon ni Yormes Moreno? Safe pang Manila? Ligtas kayo ng panahon ni Yormes Moreno? Naniniwala ba kayo ngayon nakatakot na lumabas sa bahay? Naniniwala kayo? May kapats pa na ako dito. Kasi kahapon lang lumabas ako ng bahay, may 1,000 ako sa wallet. Pagbalik ko, 20 pesos na lang. Pero kidding aside, kami po sa Yormes Choice, may 3 lang na gustong tugunan. Una, yung kahirapan, kagutuman, at kaligtasan. Kahirapan. Ako po ay member ng banat kasama sa Kuya Ian Bansan. Nagpayo po kami ng Bokoto. Kung saan yung mga may small business, pwedeng mamirang ng puhunan at maliit na pugo. Kaya yung makikita yan sa Pinaskis, Corner, Herona, Tikot ng Jojos, yung banat. Pwede kayo magpa-member doon yung Bokoto. Ngayon, kagutuman. In 2 years, gagawin namin multipurpose kung saan makakabili tayo ng mababang bilihin. Kasi pag multipurpose na, 12% back. Okay, ang pinakamahalaga, kaligtasan o peace and order. Ang peace and order po mahalaga sa pag-gobyerno. Ang peace and order mahalaga sa ekonomiya. Bakit? Pag walang krimen, madami nagtatayo ng business. Madami magkakatrabaho. Good example niyan, sino ang tigabalot? Mga tigabalot na kakapay. Tandaan niyo si real leader. Natakot kayo lang, di ba? Nahuli kayo. After ko mahuli yun, after a month, biglang may nag-invite sa akin, hindi Republic, hindi ko kilala yun. Hindi niya naman ang kanto lang ng Rodriguez.
copy. Nagbukas sila ng business kasi tahimik na ulit yung Rodriguez that time. Di ba? Ganun po yung impact ng walang payment sa isang lugar. Ano pa? Ano pa? Dati na natin natinig kay Miss Moreno nung in-invite siya sa Senado. Nung nagkaroon ng hearing. Di ba? Sinabi niya, road is beyond the commerce of man. Ibig sabihin, daanan ng komersyo ang kalsada. Kung ang road 10, walang holdapper, bababa ang bilihin nyo. Nasubukan na ho namin yan noong panahon ng pandemic. Kasi ako po yung inutusan ni Miss Moreno para umpisahin ng lockdown ng mundo. Kaya nagkaroon kami ng border lockdown, pinapasok ni Yorme yung mga gulay, pangulay, bilihin, dinabaan ko ni Yorme doon. Huwag niyong pigilin yan. Pagkatapos namin kausapin kami, kinausap yung mga tracking, huwag magtaas na singil para mababa ang bilihin. Kaya nung panahon ng pandemic, hindi natin naramdaman ang mataas ang bilihin. Tama ba? Siksik-tiklik yung mga ayunan dumating sa inyo. Tama ba? Yung iba nagbebenta pa. Ngayon, may nagpadala sa akin ng picture, kinausap ko si Yorme. Sabi ko, boss, may nagbebenta. Pagyan mo na yan. Kasi kanina na yan, pinamigay na natin. Sobra-sobra kasi yung ayunan binigay natin. So ano pa? Naaalala nyo, sino mga taga-Fidel? Fidel. Naaalala nyo hostage taken? Yung ako yung nagpasuko? Kapatid noon is mga OFW. Hindi yung OFW tapos kapatid gumagamit. Yung mga gustong pumapasok ng gabi, katulad ng mga call center, papasok. Tapos silang ma-hold up sa gabi. Eh pwede naman, ipapamasahin nila, hindi na sila gagamit ng sasakyan. Bawas pa sa gastos. Tama ba? Kaya po ganun talaga ang peace and order sa paggogobyerno sa ekonomiya. Kaya po muli, kami po ang Mayor Miss Joyce, sa pamunan ni Mayor Miss Moreno, kasama si Vice Chair Jelsa, Congressman Ernest Dionisio, hangat lang namin ang bawat isa sa inyo, mabigay ang karapatan ng bawat isa. Makalakad kayo ng ligtas at walang takot dito